Mabilis na kumawala si Darius mula sa pagkakayakap sa kanya. Saka ito lumuhod sa kanyang harapan and gently held her face using his warm hands. No, of course not. Hindi na kami nagkikita, promise. Kahapon lang ulit kami nagkita kasi nagpumilit siyang makausap ako. Ayoko na sana kausapin siya but she insisted. She even barged in my office without my permission. Pagpapaliwanag ni Darius ngunit nanatili lamang na blanko ang kanyang ekspresyon. Really? She just barged inside your office but you still had the chance to have a drink with her? At paano kayo nakarating dito sa bahay mo? Don't tell me na inaya mo siyang pumunta rito. Galit pa rin niyang saad saka binigyan ng isang matalim na tingin si Darius. Dahilan para mapalunok ito. I had to. I wanted to talk to her about our relationship. Gusto ko siyang pakiusapan na tigilan na ako. But I know her. Alam kong hindi ka agad siya papayag sa gusto kong mangyari. And there's a tendency na magwala siya. And that is why I decided to bring her here. Hindi ko naman alam na may plano pala siya. Crystal, believe me. Hindi ko talaga ginustong nangyari. I don't know kung anong inilagay niya sa inumin ko. But trust me, I didn't want all of that to happen. Please, sweetheart, believe me. Hindi ko kayang magtaksil sa'yo. Mahabang paliwanag nito. He is pouting his lips at pinalamlam nito ang mga mata, trying to look cute. She tried to resist him, ngunit hindi na niya napigilan ang hindi mapangiti nang mas ngumuso pa ito. Kaya ang kaninang galit at tampo na nararamdaman niya ay parang bula na bigla na lamang naglaho. Crystal naman, huwag mo naman akong ngitian lang. Please tell me you're not mad at me and you believe me. Pagsusumamo pa nito na ikinailing na lamang niya. Darius is really irresistible. O baka naman sadyang marupok lang talaga siya. Bumuntong hininga siya. Naniniwala naman ako sa'yo. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi magalit at masaktan din. Nang makita ko kayo kagabi sa isang hindi kaaya-ayang posisyon. Parang biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo ko. At nandilim ang mga paningin that all I wanted to do was just punch her in the gut. You're already mine. And I just can't accept the fact that that woman tried to steal you away from me. Galit na saad ni Crystal. Sa'yo lang naman talaga ako. I am yours, Crystal. From head to foot. Everything is yours, including this. Anito sabay nguso sa harap nito, na malaya niyang nakikita. Umusog si Darius palapit sa kanya hanggang sa magdikit ang kanilang mga katawan. At kahit nakabalot ng kumot ang kanyang katawan ay ramdam na ramdam pa rin niya ang init na nagmumula sa katawan ng nobyo, na dahilan upang mag-alpasan ng pagnanasa sa kanyang katawan. Ilang beses nang inangkin ni Darius ang kanyang katawan. Ngunit heto't nagiinit na naman ang kanyang katawan. Pakiramdam niya tuloy ay maging siya ay naapektuhan din ng kung ano man ang pinainom ni Chara kay Darius. Hinawi ni Darius ang kanyang buhok at hinalik-halikan ang kanyang balikat. Sweetheart, I wanna do it right now. Darius said habang walang tigil pa rin ito sa paghalik sa kanyang balikat, hanggang sa umabot na ang mga halik sa kanyang tenga. Darius, impit niyang sambit sa pangalan nito nang hawiin ni Darius ang kamay niyang nakahawak sa kumot na siyang nakatakip sa kanyang hubad na katawan. Dahilan upang maalis ito. Crystal was about to protest, but Darius held her face and maneuvered to look at him, then instantly kissed her, making her whimper. Sa una ay marahan lamang ang paghalik nito. Ngunit na magsimula na siyang tugunin ang halik nito, ay naging mapangahas na ang binata. She moaned inside his mouth, but Darius just stuck in it. That made her so lost. Nang matapos nitong angkinin ang kanyang mga labi, ay ang kanya namang leeg ang pinunteriya nito. Darius, labas na sila daddy ngayon. Baka hinihintay na nila ako, she said in between her moans. Ngunit tila walang narinig si Darius. Pagkatapos nitong ilabas ang lahat ng dapat nitong ilabas, ay isiniksik lamang nitong mukha nito sa kanyang leeg at nagtanim ng mararahang halik habang nakakonekta pa rin ang kanilang mga katawan. Pareho silang humihingal sa pagod. Hinaplos niya ang likod nito na ikinangiti ng nobyo. Nang alisin nito ang mukha nito mula sa pagkakasiksik sa kanyang leeg, ay tiningnan siya nito sa mata at marahang hinalikan ng kanyang mga labi. I love you, Darius said lovingly, which made her heart melt. I love you too, she answered and gave her man the sweetest smile that she can give.
Sa kanya marahang hinaplos ang namumulang pisngi nito. Mahal na mahal kita, na kahit anong gusto mong gawin hindi ako makatanggi. She told him, habang nakanguso pero tinatawanan lamang siya nito. Saka hinalikan ng kanyang mga labi. Hindi mo ako matanggihan? Darius asked, saka nito pinaglapit ang kanilang mga muka. Kaya naman amoy na amoy niyang mabango nitong hininga. Then, if I ask for another round, hindi mo ako tatanggihan? Nakangising tanong nito. Darius naman, pupuntahan na natin sila daddy, di ba? She managed to say those words kahit parang kinakapos na siya ng hininga. Makapaghihintay pa naman sila. Sige na, last na to. Pagsusumamo nito habang pinalamlam na naman nito ang mga mata. Alam na talaga ng binata na hindi niya ito matatanggihan kapag ganoon na ang inaakto nito. Pero, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, ay kaagad na siya nitong hinalikan ng mariin sa labi as he started to move. At wala na naman siyang nagawa kung hindi ang hayaan na naman ito sa gusto nitong gawin. Kararating lang nila sa ospital. Kanina pa sana sila nakarating kung tinigilan na siya ni Darius. Paano ba naman kasi? Ang sinabi nitong last na ay nasundan pa ng 2 beses. At sadyang marupok siya pagdating sa binata. At wala na siyang nagawa kundi umungol ng umungol at lasapin ang sarap na ibinibigay nito. Kung hindi pa sila tinawagan ni Kuring ay hindi pa siya titigilan ng nobyo. And here is Darius right now, grinning as if he just won the lottery. Stop that! Mahinang saway niya rito. Stop what? Patay mali siya naman itong sagot sa kanya habang nakangisi pa rin. Mukha kang baliw. Tingnan mo pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Aniya na sinabayan pa ng pag-irap. Sweetheart, they are looking at us not because I look crazy, but because of how good looking I am. Darius said sabay akbay sa kanya. Di naman masyadong malakas ang confidence mo, no? Pairap niyang sagot sa lalaki. Hindi talaga. Sadyang honest lang ako. Anito sa kahinapit ang kanyang bewang. Ewan ko sa'yo. Ang tanging sagot na lamang niya rito. Darius just chuckled sa kanito hinalikan ng tuktok ng kanyang ulo. Nang makarating sila sa kwartong kinaroroonan ng kanyang mga magulang, ay naabutan niyang mga magulang at si Kuring na nag-aayos ng mga gamit. Bakit ang tagal niyo? Kanina pa namin kayo hinihintay. Her mother asked. Humalik muna siya sa pisngi ng kanyang ama at ina bago siya umupo. Sumunod naman sa kanya si Darius but unlike her, nakatayo lamang ito sa gilid niya. Pasensya na po, may importante lang po kaming ginawa kaya natagalan kami. Magalang na sagot ni Darius saka tumingin sa kanya at kinindatan siya na ikinailang naman niya. Stop looking at my daughter like that. Kung ayaw mong ipabugbog ulit kita. Pagbabanta ng kanyang ama habang masamang nakatitig kay Darius. Dad, pagsaway niya sa ama. Her father was about to say something again, but her mother immediately spoke. Which she's thankful of, dahil kung hindi, malamang ay hindi na naman matatapos ang sasabihin ng daddy niya. Ganun ba? Bueno, naasikaso niyo na ba ang hospital bills? Kating-kati na kasi akong umuwi. Nakakasawa na rin ang amoy ng mga gamot. Her mother said na kanya lamang ikinangiti. Opo, Mommy. Kaya pwede na po tayong umuwi anytime you want. Sagot niya sa ina. Ganun ba? O siya tara na at gusto ko na talagang umuwi. Her mother said excitedly. Tatayo na sana siya nang bigla siyang makaramdam ng pagkahilo. Dahilan upang mapahawak siya sa balikat ni Darius. Mabilis naman siyang dinaluhan at inalalayan ni Darius. Are you okay? He worriedly asked. She was about to answer him nang makaramdam na naman ulit siya ng pagkahilo. At para bang biglang bumigat ang talukap ng kanyang mga mata. At pagkatapos nun, ay hindi na niya alam kung anong sumunod na mga nangyari. Sapagkat tuluyan na siyang nawalan ng malay. I am sorry it's taking me so long to update this story. I just have a few things to deal with, making me unable to write anything. So those who are patiently waiting, thank you so much. And to all of you who are spending your own money just to read this novel of mine, thank you very much. Truly grateful. Naalimpungatan si Crystal nang makarinig siya ng mga taong nag-uusap. Namimigat pa rin ang talukap ng kanyang mga mata, ngunit pinilit niya pa rin ibukas ang mga ito. And when she opened up her eyes, ay bahagya pa siyang nasilaw sa liwanag na nagmumula sa ilaw.
She looked around her. Puro puti ang nakikita niya. Ang kisame at maging ang mga dingding ay puti din. And if she's not mistaken, nasa ospital pa rin siya. Dahil na rin sa pamilyar na amoy ng gamot. Nang ilibot niya ulit ang kanyang paningin ay nakita niya si Darius na nakatalikod sa kanya. Habang may kausap na kung hindi siya nagkakamali ay isang doktor. Hindi niya marinig ang pinag-uusapan ng mga ito. Dahil sa mahina lang ang boses ng dalawa, siguro ay para hindi siya magising. Nang matapos na ang pag-uusap ng dalawa ay lumabas na ang doktor sa kwarto. At saka naman bumaling si Darius sa kanya. Kitang-kita niya ang gulat sa mukha nito nang makitang gising na siya. Ngunit kaagad din naman siyang dinaluhan ng binata and held her hand tightly. Saka nito hinawi ang buhok niyang nakatabing sa kanyang mukha. Sweetheart, how are you? May masakit ba sa'yo? May iba ka bang nararamdaman? O baka naman may gusto kang kainin? Just tell me at bibilhin ko. Sunod-sunod na tanong sa kanya ni Darius. Crystal breathed heavily. Where are we? Tanong niya sa namamaos na boses habang pinipilit niyang bumangon. Kaagad naman siyang tinulungan ni Darius na makaupo. We are still in the hospital. Bigla ka kasing nawala ng malay. Sagot naman nito sa kanya. Inilibot niya ang paningin. Sina Mommy at Daddy, nasan sila? Muling tanong niya nang hindi niya mahagilap ang mga magulang. Pinauwi ko na sila. Kasama naman nila si Aling Kuring. Tumango naman siya. Ano nga palang nangyari? Ilang minutong hindi sumagot si Darius at nanatiling nakatitig lamang sa kanya na ikinakunot ng kanyang noo. Darius, untag niya rito. I am asking you, what happened? Habang nakatitig sa kanya ay bigla itong ngumiti ng pagkatamis-tamis na lalo lamang nagpakunot ng kanyang noo. She sighed. Darius? Alam mo honey, kaninang umaga ko pa napapansin na naiinis ka kapag ngumingiti o di kaya ay ngumingisi ako. Biglang saad nito that made her stop from talking. Ako ba ang pinaglilihian mo? Anito habang nakangiti pa rin. Ha? Anong pinaglilihian ang pinagsasabi mo? Ano ako, buntis? Paano kung sabihin kong buntis ka nga? Kaagad nitong sagot sa kanya. Nakakabaliw din ba ang aphrodisiac? Kanina ka pa parang baliw eh, she told him. Saka inirapan nito ngunit tinawanan lamang siya ni Darius. Saka siya nito marahang hinalikan sa labi. Kung kanina, ang dahilan kung bakit ako masaya is because we did for a lot of times. Ngumisi ito and wiggled his brows na ikinapula ng kanyang pisngi sapagkat alam niya kung ano ang tinutukoy nito. But now, I have another reason why I am happy, sweetheart. Anito and grinned even wider. She sighed. And what is it? Darius bit his lower lip. Natila pa gusto nitong pigilan ang sarili ng ngumiti o sumigaw. There is also a hint of excitement in his eyes. What is happening with him? Tanong niya sa sarili. Huminga muna ng malalim si Darius bago ito nagsalita while still staring at her with excitement in his eyes. It's because you're pregnant, Crystal. You're 2 weeks pregnant. Darius said and hugged her so tight. Tila naman biglang tumigil sa pag-inog ang mundo ni Crystal nang marinig niya ang sinabi ni Darius. Nanatili siyang nakatitig lamang sa kawalan while Darius is hugging her. She was unable to talk. She can't even move that she was not able to hug Darius back. She is pregnant. She's 2 weeks pregnant. Nang tuluyan ng mag-sink in sa kanyang sinabi ni Darius, ay bigla siyang napaluha. And it's not because of sadness and disappointment, but because of happiness. She is happy. She is damn happy. Hindi man niya inaasahan na magiging ina siya ng ganito kaaga, ay masaya pa rin siya. A baby is a blessing. At hindi pa man niya ito ipinapanganak ay pinapangako na niyang aalagaan niya ito ng mabuti. Tila napansin naman ni Darius ang pagluha niya, dahilan upang kaagad itong humiwalay sa kanya. Darius held her face at baka sa gwapong mukha nitong pag-aalala habang pinapahid ang mga luhang nagsipaglaglagan sa kanyang pisngi. Crystal, sweetheart, what's wrong? Nag-aalala nitong tanong. May masakit ba sa'yo? Should I call the doctor? Teka lang, I call him. Nito saka siya binitiwan at tinalikuran. Habang patuloy pa rin sa pagluha ay nginitian niya ang binata. Saka siya umiling.
telling him not to go. "I'm fine," she said and tightened the grip on Darius' hand. Akmang lalakad na ito para puntahan ang doktor nang pigilan niya ito sa pamamagitan ng paghawak sa kamay nito. Ilang segundo pa siyang tinitigan ni Darius bago ito dahan-dahang umupo sa kamang kinaroroonan niya. Ginagap nitong isa niyang kamay habang ang isang kamay naman nito ay bumalik sa kanyang pisngi and dried her tears again. "I know you are not expecting this at maiintindihan ko kung magagalit ka sa akin dahil nabuntis kita nang hindi pa tayo ikinakasal." Panimula nito. "Ikaw naman kasi, masyado kang nakakaakit. If only you're not irresistible, then I wouldn't make love to you over and over again." Nakanguso nitong saan na tila ba siya pang sinisisi nito sa pagkahilig nito samantalang itong hindi makapagpigil. "But I promise, everything will be fine. Aalagaan kita, kayo ng baby natin, at hindi ko kayo pababayaan. I will be with you in every step of the way. God knows kung ilang beses kong pinangarap na magkaroon ng sarili at kumpletong pamilya kasama ka. At ngayon, it is finally happening. Wala akong masyadong alam tungkol sa pagiging ama. Pero matututunan naman yon, hindi ba? And I swear, I will be a good father." Darius said as he kept on wiping her tears na lalo lamang nag-alpasan. Walang iba yung sayang bumabalot sa puso ni Crystal. What Darius said just melted her heart and swelled with happiness. Oh God, she is so lucky to have this man. Pilit niyang pinigil ang sarili na tumahan na. And when she did ay saka niya hinaplos ang pisngi ni Darius and looked at his eyes lovingly with a warm smile on her lips. "What are the good things that I have done for him to give you to me?" Muli niyang hinaplos ang pisngi nito na nagpapikit sa mga mata ng binata. "Open your eyes, Darius, and look at me," she said and Darius gladly obeyed. Buong pagmamahal niyang sinalubong ang tingin ni Darius, making sure na makikita nito sa kanyang mga mata kung gaano niya ito kamahal. "I love you so much, Darius. I know we started in a wrong way. You kidnapped me and forced yourself to me. But you know what? Remembering those moments just make me happy and thankful. Because if that didn't happen, I wouldn't fall in love with you. I wouldn't know how good and amazing you are. If you didn't kidnap me, di sana hindi tayo hahantong sa ganito. Di sana hindi ako magiging ganito kasaya. Yes, I admit that I am scared. Natatakot ako na baka hindi ko kayanin ang pagiging ina. Na baka hindi ako maging mabuting ina. Pero andito ka naman, hindi ba? Sabi mo nga you will be with me in every step of the way. At kapag kasama kita, alam kong makakaya ko ang lahat." She sincerely said. Isang napakatamis na ngiti ang pumaskil sa mga labi nito. Saka nito ikinulong ang kanyang mukha gamit ang mga palad nito. "God, I love you so much, Crystal. I love you. I love you. I love you." Paulit-ulit nitong saad habang paulit-ulit din itong hinahalikan ng tungki ng kanyang ilong, pisngi, noo at mga labi na siya niyang ikinatawa. After kissing every part of her face, ay ipinagdikit naman itong kanilang mga noo and look into her eyes lovingly. "Mahal na mahal kita, Crystal. Kayong dalawa ng magiging anak natin. Mahal na mahal ko kayo." Darius said saka nito hinimas ang hapis pa niyang tiyan. "Mahal na mahal din kita. Kami ni baby." Sagot naman niya sa binata at siya na mismong humalik sa nobyo. Nang bumalik ang doktor ay niresetahan lamang siya nito ng mga vitamins. At dahil first time niya magbuntis ay sinabi na din nito sa kanya mga dapat at hindi niya dapat gawin. Nang masiguradong maayos na ang kanyang pakiramdam, ay saka lamang sila umuwi ni Darius. Ayaw pa sana ni Darius na pauwiin siya dahil ang gusto nito ay ang manatili muna siya sa ospital upang mas masuri pa daw ang kalagayan niya at ng baby nila. Ngunit tinawanan na lamang niya ang binata and told him that he is overreacting. Nang makarating na sila sa kanilang bahay ay kaagad silang sinalubong ng kanyang mga magulang at kaagad siyang tinadtad ng mga tanong tungkol sa kondisyon niya. At ng batang nasa sinapupunan niya, tinawagan na pala ni Darius ang kanyang mga magulang at ipinaalam sa mga ito na buntis siya. Nakurot niya pa ang binata sa ginawa nito. Gusto niya kasi sanang siya mismong mag-anunsyo sa kanyang mga magulang, ngunit naunahan na pala siya ng nobyo. Matapos ang mahabang pag-uusap at walang katapusang katanungan ng kanyang mga magulang,
ay inimbitahan muna si Darius ng kanyang ama sa opisina nito. Sasamahan pa sana niya ang nobyo ngunit pinigil siya ng kanyang ina. Nangako rin naman ang kanyang ama na wala itong gagawin kay Darius. Ngunit hindi niya pa rin mapigilan na mag-alala. But her mother assured her that her father only wants to talk to Darius. Kaya kahit papaano ay gumaan na rin ang pakiramdam niya. Nang silang dalawa na lamang ng kanyang ina ay kaagad siyang nagtanong rito. Mommy, noong ipinagbubuntis mo ko, hindi ka ba nahirapan? She asked curiously. Nakangiting sinagot siya ng ina. Nahirapan anak. Walang kahit sinong babae ang hindi nahirapan sa pagbubuntis nila. Pero kung may mas nahirapan man, iyon ay ang daddy mo. Her mother chuckled a little. Paano ba naman kasi? Lahat ng galit at inis na nararamdaman ko dahil sa paglilihi ko sa kanya ko ibinunton. Ilang beses ko siyang nasampal, nasuntok, nasipa at nasigawan. Madalas din siyang lumabas ng bahay tuwing hating gabi o madaling araw para lamang maibili ako ng mga gusto kong kainin. Pero ni minsan wala akong narinig na reklamo mula sa kanya. He always does whatever I want with a gentle smile on his lips. Buong pagmamahal na kwento sa kanya ng ina. Kinuha nito ang kanyang mga kamay at mahigpit na hinawakan. Anak, alam kong natatakot ka and it's okay. It's okay to be scared. Hindi naman maiiwasan yun. Pero nandito naman si Darius, hindi ba? He is with you at alam ko nga alagaan ka niya. At hindi ka niya pababayaan. Honestly, I was also mad at what Darius did to you. I know I have no right. Considering everything that I did to you. Mom, humigpit ang hawak nito sa kanyang mga kamay. But I saw how in love he is with you. Kaya tiwala akong magiging mabuting asawa siya sa'yo at mabuting ama sa magiging anak niyo. But ma'am, paano po kung hindi ako maging mabuting ina? Paano po kung hindi ko po magawa ang mga bagay na dapat ginagawa ng isang ina? Natatakot po ako. Tila bata na sumbong niya sa ina. Bumuntong hininga muna ang kanyang ina bago siya nito muling nginitian. Crystal. From her hands ay tumungo ang isang kamay nito sa kanyang buhok. At doon ay humaplos. Kahit hindi ko masyadong nasubaybayan ng paglaki mo, alam kong mabuti kang tao at napakabuti mong anak. That's why I am very sure that you will be a good mother and a good wife. You and Darius will be a good parents. Anito sa kahinawi ang ilang hibla ng buhok na tumatabing sa kanyang muka. Napangiti naman siya sa sinabi ng ina. Thank you, Mom. She sincerely said, bago niya mahigpit na niyakap ang ina. Niyakap naman siya pabalik ng ina. Napabitaw lamang sila sa yakap ng isa't isa nang biglang tumunog ang cellphone niya. Wait lang, Mommy. May nag-text po ata sa akin. She said. Tumango naman ang kanyang ina. Humiwalay muna siya rito sa kanya kinuha ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng pantalon ng kanyang suot. At ganoon na lamang ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang makita niyang pangalan ng taong nagpadala ng mensahe sa kanya. It's Amy. Crystal. We have to talk. Ang nakasaad sa mensaheng ipinadala nito. Nang makapasok na si Darius sa opisina ng ama ni Crystal, ay kaagad siya nitong pinaupo sa isa sa mga sopa na naroon. Inalok siya nito ng alak, but he kindly refused. Ayaw niya kasing maamoy iyon ni Crystal. Lalo na at sensitive pa naman daw sa amoy ang mga buntis. Ang totoo'y hindi pa rin siya makapaniwala na magiging ama na rin siya. Parang dati lang ay pinapangarap lamang niya na maging asawa si Crystal. At bumuo ng isang pamilya kasama ito. But now, unti-unting natutupad ang pangarap niyang iyon. And he is so damn happy. Walang paglagyan ng sayang nadarama niya. Alam niyang natatakot si Crystal. Maging siya rin naman ngunit sigurado siyang kakayanin nila ito. They are going to be a good parents. And he is going to be a good husband to Crystal. Naibaling lamang niya ang kanyang atensyon sa ama ni Crystal nang tumikhim ito. He cleared his throat. I'm sorry, sir. I was just thinking about a lot of things. Paghingi niya ng paumanhin rito, Adolfo Simon didn't say anything. At sa halip ay tiningnan lamang siya nito. Bigla siyang napalunok ng sarili niyang laway. He suddenly felt nervous. Damn, kapag talaga ang ama ni Crystal ang kaharap niya ay bumabahag ang buntot niya. And this never happened to him. Relax, I won't do anything to you. I don't want to anger my daughter anymore. Anito sa seryosong tinig.
Besides, kahit gusto kong ipabugbog ka pa ulit, hindi ko na yun magagawa pa. I can't anger my daughter any more than this. Kung kanina ay kaseryosohan ng maririnig sa boses ni Adolfo, now it's pure disgust. Sir, I did not give you the permission to talk. Biglang saad nito na siyang nakapagpatigil sa kanya sa pagsasalita. Muli na naman siyang napalunok ng sarili niyang laway. Damn Darius, calm down. Calm the fuck down. Lihim niyang pagkastigo sa sarili.